Eto na mga kabasketball, pag-usapan natin itong tuloy-tuloy na pag-angat ng performance ng ating pambatong si Kai Sotto dito nga sa bago niyang koponan na Koshigaya Alpas. Kasama na siya sa mga leaders, may mga record siya na nabibreak at posible siyang mag number 1 sa rebounding ngayong season dito nga sa buong Japan B-League. At magiging kaabang-abang yung kanyang paglalaro sa NBA Summer League. Pag-usapan din natin yung magiging game 2 nila mamaya kontra sa Sendai 89ers. Kahapon nga mga kabasketball sa game 1 ng laban ng Koshigaya Alpas at ng Sendai 89ers ay nakapagtala ng 18 points at 18 monster rebounds etong ating pambatong si Kai Sotto. 3 assists, 4 na blocks, pero 3 lang yung nakalagay dito. At pagka tinignan mo yung istorya ng laro mga kabasketball, bagaman naging maganda yung performance nitong ating pambatong si Kai Sotto, nagka-problema naman yung kanyang mga teammates, no? Kasi pagka ikinumpara mo yung stat sheet nung dalawang magkabilang koponan, makikita natin na pagdating sa mga imports, halos parehas lang eh. Kasi si LJ Peak, maganda rin yung nilaro, no? 21 points, 6 rebounds, si Kai Sotto 18 points, 18 rebounds. Siya may pinakamaraming rebounds mga kabasketball dito sa mga naglaro. Tapos si Suarez 12 points, yung isa pa nilang import na si Gibbs medyo bumaba, no? 6 points. Pagdating sa kabila, ganun din, may 19 points, 11 points, may 18 points. Pero pagdating sa mga local netong Koshigaya Alpas, isa lang yung medyo mataas yung puntos, etong si Kenshin 9 puntos. Pero the rest, si Matsuyama, no, 28 minutes pero 5 points lang. Wala na, 42 points na mga kabasketball. Hindi katulad dito nga sa kalaban nila na merong local na gaya nitong number 20, umiscore ng 12. Si Hansawa umiscore ng 11. Diba? Merong si Aoki, umiscore ng 8. Meron pang 5 si Tajima. Maraming umiscore. Si Jemin 4. So yun yung istorya mga kabasketball. Kulang sa suporta ng mga local players etong Koshigaya Alpas. Ngayon, dito nga sa field goal percentage ng Japan B-League, pumapangatlo na si Kai. Pangatlo rin si Kai Sotto sa rebounding mga kabasketball. 10.5 rebounds. Ang hinahabol niya lang etong si John Mooney, 12.5. Sa blocks naman mga kabasketball, si AJ Edu yung nangunguna, yung teammate niya sa Gilas na 1.8 blocks per game. At sumunod na siya, no, 1.6 blocks per game. Napakalaking tulong yung ginagawa sa kanya ni Coach Melantin. Pinapalakas yung katawan niya mga kabasketball at nakita nyo bumibilis na rin si Kai. Kaya magiging kaabang-abang etong paglalaro niyang muli dito nga sa NBA Summer League. Para doon sa mga nagtatanong, kasi baka hindi raw mapansin si Kai, hindi raw makapaglaro sa NBA Summer League. Naglaro na nga nung nakaraan eh, di ba? Ilan lang yung stats niya noon mga kabasketball, 6 rebounds lang yata. Eh ngayon nag-a-average siya ng double-double na. Di ba? Ngayon pa kaya siya hindi makukuha. Kayang-kaya siyang dalhin ng Wasserman doon sa NBA Summer League. Doon siya magpapasiklab. Kasi kung nung nakaraan doon sa Orlando Magic, doon sa Summer League, no, medyo malambot si Kai dahil talagang may injury siya, may back injury siya, no? At umabot pa nga yan diyan sa FIBA World Cup kung saan medyo hindi siya 100% pero naglaro pa rin siya. Pero ngayon, tingnan natin kasi kung makikita niyo yung laro ni Kai, talagang matigas na mga kabasketball. Kaya kaabang-abang yan kasi kung maganda ipapakita niya diyan sa darating na NBA Summer League, posibleng makakuha siya ng kontrata sa NBA. So magaganap yung laban nila bukas ay mamaya pala 1:00 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.